Welcome po mga taga-palengke, Babdagulan, about sa Biblia, Citas, kahit wala namang pupuntahan. Tanong ko lang po kung ilang taon kayo na natili sa MCJ. 23 years, Brad. Opo. Nakalabas na ako bumalik pa ako ng pandemic. Buisit. Na-bored ako ng pandemic. Alam niya naman dati, hindi makalabas. Malaking pagkakamali. Okay lang, nakita ko si Bes magsalamin. Noong 2021, nakasalamin na siya nun Ayun. Okay lang, sa bahay lang naman Ang nakakabuisit, yung bang nag full time ka doon ng pagmamanggagawa. Sayang talaga lahat ng effort. Wala namang nangyari. Masasabi mo bang bakla si Bes? May mga signs tulad nung nagpicture sila ni Yuli na parang magjowa. And I think siya, ano ba tawag sa ganun? Low-key bading. Palagay ko lang naman yung sa loob niya siya, hindi ko alam parang marami siyang personalities. Minsan matapang, sumisigaw, nagmumura, tapos malambot puso niya kay Yuli. Sila hindi ko sure wala naman siya naging girlfriend. May sinasabi siya naging girlfriend niya, pero parang kwento lang naman yun. Si Yuli talaga, siya kasi Hamilan ang naging close niya. At saka pag-aralan, bali kasama niya sila Freeman, si Puto, saka yung taga-INC. Bading din yan si Mataro, Marcos Mataro. Yun yung tropa niya. Puro bading yun. Kasi ako, straight ako, diba? Hindi ako bumabarkada sa bading. I can be their friend, pero hindi barkada, as in barkada. Opo, bading. Si Mataro po is, yes, opo. Halatang halata po. Ano siya? Kung narinig mo na siya magsalita, malambot siya magsalita. And yung kilos niya rin. Sumalangit nawa. Opo, malaki pa naman ang boses nun. Opo, matapang sila. Iba kasi yung personality nila sa TV versus pag nakita mo ng personal. Madedetect mo agad. So, bakit yun ang tropa niya? Di ba? And anyway, hindi naman niya inamin. There's no need naman na umamin. So, hayaan natin sila. Respect their privacy. Pero naging close sila talaga ni Yuli. Saka si Hamilan. So, sobrang close nila. Nagtayo pa sila ng restaurant. Si Hamilan may restaurant dati. PG-13 yung pangalan. Nagtitinda rin ng alak. Si Yuli naman, yung sa Salud, tsaka Era 52, nagtinda rin ng alak. So, ba't ganon? So, I think PG-13 sa QC yata yan Katipunan ba? Nakalimutan ko na o Rizal? Basta banda-banda rin di ba? Mahilig si Hamilan sa banda.
So, pag may band, may party, what is party without alak? Diba? So, kasama na yan. Mahina ang negosyo pag walang alak. Ayan, wala pa ba si Totoy Bibo? Ba yan? Parang may pinuntahan akong PG-13 sa show. Baka yun. Nakalimutan ko kasi kung saan eh. Baka may nakakaalam. May picture ako nun eh, yung resto na yun. Mahilig talaga sila sa restaurant eh. PG-13. Baka nasa Reddit, search ko lang. Baka pwede ko pakita sa inyo. Anyway, kung ikaw ay diba? Kung ikaw ay sa Diyos, hindi ka naman magtatayo ng labag sa aral mo, diba? Sa Greenfield daw. Saan yung Greenfield? Sabi ni Mac, Pastafarian Mac, Greenfield. Saan ba yung Greenfield? Search ko nga. Ayun, 2011 to 2014, live in PG-13, Greenfield District. Yun lang nakalagay, Greenfield District. Mandaluyong, True EDSA Ensyo Boulevard. Oo. Ito, meron sa YouTube. Ito, ipakita ko sa... Teka, paano ba itong camera? Flip. Ayan o. PG-13. Ayan. Sa Greenfield Shaw Boulevard, Mandaluyong. Ayan po, si Hamilan ang naging parang siya eh, best friend ni Bess. Oo, siya yung kumakanta. Para siyang kitikiting ngayon kumanta. Sumasayaw. Nag-uubad. Yun yung personality niya mag-entertain. Parang si The Queen. Sino yung The Queen? Freddie Mercury. Po. So, hindi po ang sisinungaling. Yan po yung grill. Ayan. PG-13 Pinoy Grill. So, baka sabihin tayo ng mga MCGI na tayo ay nag-iimbento. Hindi po yan imbento. Totoo po. Ayan o. Marami pong sa atin nagpapamali. Hello kay Brad Camilo. Masarap food nila. McGill's Papa Brock. Ay, Papa. Pero bawal beer dyan. May beer daw may nag-confirm nun Kasi nga, what is band without beer, diba? Boring naman. Parang nakikita ko yung kumakanta, maganda boses, parang bading. Si Milan nga po yan, Hamilan ang pangalan niya. Yung band niya is Milan Band. Sila rin po yung kumakanta sa Salute, Brazil. O diba, dati nagwawala pa nga yan. Opo, kung ma-attend po kayo ng pasalamat, siya po yung parang security guard ni Bess. Nakatayo lang siya sa tabi ni Brad Ellie.
Nakatingin siya sa paligid. Para bang pag may umatak siya yung sasalo ng bala. Parang ganun. Sulpot na sekta, Katoliko lang tunay since 33 AD. Sa kanila pala yan. Madalas ako dyan before. Talaga? Small world ah. Pero wala silang alak nung nagpupunta ako. Opo. Pero may nag-confirm na nga po na may alak. Baka nung time na yon or baka umaga ka pumunta, wala pang party. Di ba 8 man yan? Opo, may nag-confirm. Party place din ba yan? Sabi ni Brad Camilo. Eh mukhang hindi man party. Siguro nga restaurant. Grill nga, grill. Na may band. Ayun. So, siguro, meron sa menu na at least San Mig Light, no? Diba? Maganda yung kanta niya. YMCA. Pa-play nga po, broccoli. Alam mo na mo yung kantang. Kantay mo lang sa isip mo. Diba ito din yung band sa Pasalamatan? Opo. Kasi maraming MCGI, hindi naman kilala itong mga to dahil bago lang sila. Kami po, 2001, ako naanib. Ang tagal ko na dun at nakita ko itong mga to. How can you invalidate yung nakita namin noon? Walang ganyan. Ikaw nga hindi ka pa bautisado nung time na yon. Sa labas kami bumibili ng beer. Sabi ni RJ. Tapos diyan kami iinom. Pwedeng magdala ng beer sa loob. Nako, upuan na rin pala ito ng manlilibak. Bawal yun. Yung babae, di ba, may band to dati na sumali sa isang Battle of the Band. Makasabay ng or bandab. Hindi ko kilala eh. Po. Di po ba ang late Bert Miranda ang head of security niya dati? Si Emeline po ba ang pumalit? Hindi parang ano siya parang kanang kamay, ganun. Siguro si Bert Miranda ang security talaga, pero parang ano siya security. Hindi ko naman po alam yung official title. Ako 2005, sabi ni John Dexter. Magkalapit pala tayo, Brad. Umalis si Bess 2006 2007, mga ganun. Si Brad Hamilan yan. Oo nga, si Hamilan nga. Nako, may alak pala. Sabi ni Boy Letra. Po. May nagsabi na po at pwede daw magpasok ng alak, sabi ni yung isa dito, si RJ. Lahat naman po may alak sa ano nga, saan yan? Yung Morong Star Resort, may alak din daw doon tinda. Lahat po salute, meron din. Ang excuse nila kasi daw mga Brasiliano mahilig sa alak. Normal na lang daw yun. Sa Pilipinas daw abusado, naglalasing. So ibig sabihin ba mga Brasiliano hindi pwedeng malasing? Ang katwiran nila marunong daw mag-control ng alak ang mga Brasiliano. Pero
malalasing pa rin sila pag nakarami, diba? Tao pa rin naman sila. 2007, anong gecko? Baka Gcos. Ako noon, nagpaalam siya sa Araneta, tapos wala na pala, nakaalis na, backdoor daw dumaan. Ayun ba yan? Tumakas during Expo. Andun din po ako sa Araneta. Puro kapatid po nandun. Konti lang. Baka 10% lang ang bisita dun. Lahat po ng halos mga events, puro kapatid po. Kahit mga Wish concerts, puro kapatid lang yun. Konti lang bisita. Talagang united sila. Parang kamukha kita, Papa Bro. Walang beer sa menu, foods lang. Okay. Pero dapat din nila pinapasok yung beer. May nagsabi talaga na may beer daw Anyway, nung nag-Brazil na sila, doon na sila lumarga. Puro beer na doon. Salute, tsaka Era 52. Yung Era 52, nightclub talaga yun. Sa design pa lang nung tinatayo yon. At nakapirma doon sila Yuli. Si Yuli po, yung pumalit kay Milan, na parang best friend. Nurse daw. Mabait naman si Yuli. Yun lang, ba't nga sila nagtatayo ng mga nightclub at may beer nga. Nahuling di ba? May beer. Nagsaserve pa yung isang manggagawa doon, si Noel. As far as I can remember nung nagpunta ako doon. Okay, good. Sana pinicturean mo para may tayo, remembrance. Ayan. Anyway, asan na ba yung mga tropa natin yan? Wala, busy. Ano ba yan? Chi, ano bang balita? Meron ba tayong mga bashers? Akit kaya, dali. May umaaway sa akin si pangalan nun, si Arm Wrestling. May in-upload kasi akong video na tungkol sa nasunugan kagabi. Hindi man lang tinulungan ng MCGI dahil daw lumabas na sa iglesia. Nawala yung live podcast kagabi. Brad, mayroong sumabotahe sa atin kagabi. May nandodoks. Salbahe nga tinanggal ko muna. Nagchat-chat sa live chat ng mga pangalan. Pag ayaw po magpakilala, wag niyo pong idodoks, di ba? Halimbawa, ako, Broccoli. Huwag niyo pong ilalapag yung real name ko kahit saan. Broccoli nga ang ginagamit ko, diba? May ganun kasi kagabi. Pati sa Zoom, nagchat-chat din. Kaya sinipa ko, tapos binlock ko na siya sa YouTube. Nung nire-review ko yung video, ang daming nakikita yung pangalan, kaya siguro edit ko muna, baka i-re-upload ko na lang mamaya pagka wala ng problema. Kawawa kasi yung tao na dinodox. Wag ganun. Magkaroon naman tayo ng modo, diba? Ito kasing mga fanatic. Puro Biblia kasi ang inatupag. Wala na sa reality. Ayun na si Totoy. Tay, nakalabas ka na ba sa Superbook?
Oo, nasa loob ka pa. Ayan, pagtanggol madali. Ikaw na kasi ang makangaral ngayon na MCI eh. Si Vicente Sevilla. Huy! Sa bagay, docs na to eh. Docs na siya ng mga data packs. At ng mga kalaban ng Juice. Ay, may tanong ako sa'yo, Toy. Ayan na, si Totoy. Antayin natin si Totoy. Toy, nako, wala ka signal. Ano kasi sa Wala ka namang signal. Mainstay sa Superbook yan si Totoy Bibo. Opo mainstay. Kasali na siya dun eh. Israelita na rin siya. Totoy Bigo. Nandyan na daw. Ay, Totoy Bigo? Hindi naman Bigo, palagi nga daw siyang panalo, di ba? Sinasako niya lahat ng mga kalaban niya. Kahit butas yung sako. John Dexter, na-dox ka na rin ba, Broccoli? Hindi, out naman ako eh. Alam niyo na nga pangalan ko eh. Alam niyo na nga bahay ko eh. Wala kasi akong pakialam sa kanila. Hindi naman lang ako papatayin. Mabait naman yung MCJ. Totoy Bigo lang sa kalam. Lahat alam. Opo, all-knowing siya. Omnipotent. Baka impotent yan, pwede. Hindi, joke lang. Sino pala dinox nila yung Exeter na nasunugan? Basta, Chi, may post ng pangalan doon, makulit. Naka all caps pa. Kaya sinipa ko. Totoy, atapang atao, pero ang Sogo, hindi atapang. Oo nga, hindi pa lumalabas si Kuya. Ano ba yan? Hindi na rin nalangin. Uminom ka ng antidepressant, Totoy Bibo. Oo, mukhang permanent ano na yan. Hindi na yata kaya ng antidepressant. Dahil sa ano to? Zinc? Hacker. Dahil sa hacker? Bala siya, ihack na ako. Si Oseo yun eh. Si, paano? Trotsky, yung tropa nila. Mag-hire ng hacker para i-hack ako. Tindi naman to mga MCGI na to. Ako kasi mabigla. Pinuntahan matagal na may dinadalo. Nagaanyaya. Opo, ganun sila. Kailangan po barahin mo. Sabihin mo, ayoko na po, dumalo. Para manahimik na sila. Hindi naman nila pepersahin kung ayaw mong dumalo. Alam nga namang hilahin ka papuntang lokal. Wala namang gagawing mabuti yung mga fanatics. Ay hindi, meron din, Chi. Huwag tayong maging katulad nila na hatulero. Kasi natulan tayo, wala daw tayo gawing mabuti. Totoo ba yun? Kanina lang may nagawa ako mabuti. So, hindi natin sila hatulan, Chi. Kahit fanatic sila, makakagawa pa rin sila ng mabuti. Medyo masakit lang yung tawagin kang fanatic.
Pero yun talaga. Kasi nakatingin sila sa mangangaral, hindi sa aral. At dahil sa pagtingin nila sa aral, naging judgmental. Nawala si Totoy. Ba yan? Tumakbo. Gagamitin ko yung mga terms nila. Tumakbo. Nasako. At umiyak. Walang iyakan, Toy. Yan. Mga pang-asar nila eh. Walang iyakan. Masakit sa bulsa yung mabuting gawa nila. May suggestion nga, huwag kayong mag-aabuloy. Pagka wala nang pumapasok na pera, tignan natin kung magbebenta sila ng KD Rock or ng mga motor, mga big bike. Diba? Pagka nagawa nila yon, matutupad nila yung utos na ibenta mo ang iyong mga pag-aari. Pero kung hindi nila kaya at mag-guilt tripping sila, alam na, pera-pera lang. Di po ba na-upload yung podcast kagabi, bro? Nagka-problema, bro. Mamaya, i-public ulit. Edit ko lang, meron kasing nandodocs. Asar na asar kay Kuya Adel si Totoy Bibo. Ay, hindi siya manalo kay Kuya Adel. Kasi lahat ng sinasabi ni Kuya Adel, totoo. Just like us. At alam ni Kuya Adel, matapang si Kuya Adel kasi meron siyang evidence. Inggit daw si Kuya Bibol kasi dahil sa isang private rest house sa Tagaytay Highlands. Pinasyalan nila yun eh. Totoo yun, may bahay sila kuya doon sa Tagaytay Highlands. Kasi nabidyohan yun eh. Meron akong kakilala, nakapasok na doon. At nandun si kuya, nandun yung boses ni kuya narinig sa video. Sinan sa amin. Ito yung bahay ni kuya, sabi niya. Exclusive. Exclusive. Ang ganda doon. Highlands, para ka nasa abroad. Hindi ka basta-basta makapasok doon. Dapat bisita ka ng homeowner. May nagyaya sa akin doon eh. Wala lang akong time eh. So, 60 million ba binibenta? Andiyan ba si Kuya Del? 60 million binibenta. Yung isang bahay doon, yung katabi. Pero yung bahay ni Kuya, corner lot. So, mas mahal yun. Sabi mo ng 70M. Yan. Bradel. Ay, bro, naglalakad ako eh. Nasa beach eh. Nasa beach ako. Oo nga eh. Sarap buhay eh. Biglang umulan, kaya sabi ko, pack up na ako. Punta ako sa mall, magkakape lang. Grabe. Sugong-sugo ah. Sarap buhay. Hayahay. Siyempre, natin mag-chill-chill, di ba? Oo. Wala. Si Kuya nga, nagre-relax sa Australia eh. Sana all talaga, Kwabibol. Sana all. Nasa beach. Oo. Ikaw ba, di ka ba mahilig mag-beach sa Dita Pakchi? Ano ba magandang beach na puntahan mo? Wala, puro resort. Ha? Puro resort.
Swimming pool, ganon. Oo. Meron maganda sa may ano, Bohol. Ano yan? Parang Boracay eh. Kalimutan ko Bohol? pangalan. Oo, Bohol. Beach siya, beach. Panglao Beach. Ay, nakalimutan ko. Maganda eh, parang Boracay. Mm. Ilan taon na ba dito, Pakchi? Ano, 27. Bata pa pala to. Bata ka pa pala. Gatas pa lang. Wala pang karanasan sa katwiran to. Kaya nga eh. Ano ang ano sa dito, Pakchi, at masyado kang interesado sa MCGI? Yan nga kasi, dati kasi nakikinig ka sa kay Nasoriano. Tapos until I discovered yung Reddit, pati yung page mo, tapos kina Broccoli. Yun. So ano ka na? Naiba na diwa mo ngayon. Nahok siya sa Oo. Naiba na diwa. Kala nga ng marami, ano ka eh, MCGI ka eh. Hindi. Katulad lang ako ni Naima. Pati ni En. Catholic ka? Oo. Nagpa-practice ka? Practicing Catholic ka o ano? Sampay ba ako? Hindi. May bakod lang yan. Pag birthday mo, magsimba ka. So yung birthday lang nagsisimba. Para may Pakchi, beer. no? Ayan, hello kay Honey B. Napa-download tuloy ako ng TikTok dahil kay Kuya Adel. Uy, sino yan? Honey B. Honeybee. Hello kay Ateo. Gandang hapon. Ano nakit to? Aptil yan. Share ko nga sa Facebook yung ano. Andito si kanina, Totoy Bibo. Tumakbo. Umiyak. Nasa ako. Ayan, favorite ko nang gamitin yung tatlong words na yan. Nasa ako, tumakbo, iyak. Ayan. Favorite nilang pang-asar eh. From Europe po. Ayan, hello po sa taga-Europe. Ano oras nagdidilim dyan, sis? Or Brad? Nung nandyan ako, alas 10 ng gabi, maliwanag pa eh. Oh, grabe. Paano natutulog mga tao doon? Alas 10 ng gabi? Alas 10 ng gabi. Parang hapon pa lang. Siguro yung mga kwarto nila sobrang close. No. Oo, yan. Anong 11:36? 11:36 dumidilim? Ayan si Totoy. Hello kay WF Garcia. Mga kapatid, malapad daw ako. Oo nga, tumataba ako eh. Nakaraan bumisita ako sa TikTok nila, sa live nila ng mga dilelong MCGI. Nag-aaway-aaway sila ron. Bakit? Sinaway ko yan. Way kayanan ba yun? Oo, bastos yun. Oo nga eh. Pero sangayon ako, parang siya lang yung, ang dami nila ron, no? Puno sila. Tapos yung way kayanan, parang yung iba diwa. Kasi, sa ano niya, ang stand nila nila Trotsky, yung
sinabi ni Brad tinatanong nila si Way kaya pag ba sinabi ni Brad Eli, sang-ayon ka ba doon? Ganon, parang ganon. Oh. Ang sagot ni Way Kayanan, na hindi siya basta-basta naniniwala sa sinasabi ni Brad Eli pag hindi raw nakasulat sa Biblia. Napataas din ang kilay ko rin. Sabi ko, ganito pala karakas ito ni Way Kayanan. Alam mo sa atin sa MCJ, hindi ganoon ang ang stand, di ba? Oo. Pag red flag yun pagka sinabi mo sa mga manggagawa ibig mo sabihin si Brad Eli, paniniwala mo sa MCJ pa natin nagsasalita ng wala sa Biblia, di ba? Yun ang paniniwala ng MCGI, si Brad Eli, lahat ng sasabihin nasa Biblia, di ba? Tapos ganun ang stand niya. Hindi ayaw pumayag nila Totoy Bibo. Ay talo-talo sila. Oo. Tapos binabanatan ni Way Kayanan si Defender kasi daw fake MCGI. Si Defender, meron daw siyang proof, yung sinabi pa siyang mga aral daw na pinagkakalat ng Defender na wala raw aral ang MCGI. So tas sinumbong ko kay Defender. Natay ka na Way Kayanan, di ka raw MCGI. Yun ang hirap sa papaniwala ka sa chismis. Nasisi pa ako. Kaya kasalanan ko pa, anak ng to. Sila nagkakagatan. Nakasulat yan, Totoy Kayo nagkakagatan. Lahat naman sila hindi MCGI Kuya Dal. Kasi bawal tong ginagawa nila Oo, inya ang hamon ko doon kay sino yung may isa pa yung nagpapatanong yung Bruno matandang worker daw yun, sabi niya. Dati. Sabi ko kung ginastify pa na ayon daw sa Biblia daw yun at allow daw yun yung kanilang ginagawang pangangaral at debate. Ang bawal lang daw yung pakikipagtaltalan ng ng walang kabuluhan, yung hindi pakikinabangan ng kaluluwa, parang ganun. Sabi ko, kung allowed pala yan, bigay mo sa akin yung name mo. Tatanong ko sa KNP tsaka sa mga worker. Kung allowed kayong mangaral. Ayaw naman ibigay. Wala pong gano'n. Dapat sinirkular yan, di ba? Mga kapatid, kay Kristo Jesus, ganito po, pwede na po tayong mag-live, kanya-kanya po tayong live. Nangaral. Oo. At pakipagtaltalan kay na Bro Holly at Kuya Adel at sa ibang mga pananampalataya upang ipagtanggol ang ating iglesia. Wala, Totoy. Hindi ka kapatid. Itong mga to, hindi haharap tong mga to sa debate sa atin, Bro Holly. Pagka itong mga to humarap lang talaga sa formal debate, paparinig lang natin sa kanilang boses ng kanilang sogo. Ay siguradong sako agad, Totoy. Sako. Sabi ni John Dexter, di ba si King Cortez, debater din nila. Si Brad King po, dati Leon. Ngayon po, kuting. Kuting na lang. Tanggap niya na yung kuting na siya, di ba? Tanggap na niya na kuting siya. Pero itong mga nasa TikTok, sina Totoy, mga leon, leon ba o aso? Parang aso. Hindi, parang aso lang Tahol lang tahol
Hindi pala leon, tahol, aso pala, tahol na tahol. Tahol ng tahol. Oo, nako, payag ka ba nun, Totoy? Kala ko ba kami ang aso? Kayo pala. Oo, aso yan kasi mga walang kabusugan, di ba? At tahol ng tahol. Hindi naman sila pinapatahol ng kanilang amo. Di ba? Sabi ng amo nila, behave, sit, and do good works. Ginawa nitong mga aso na to, tahol ng tahol. Wala namang sinabi yung amo nila na ano kayo, tahulan nyo yung mga nasa TikTok. Oo. Tapos pag nakita sila, mga kapwa MCGI, tinatahulan din yung iba, sila defender. Para talagang mga aso. Oo. Kaya sila nag-aaway-away. Pag-ibig! Akyat na yan, Totoy. Akyat na. Pagpigil yan. Hindi niya matatanggap na nasako siya. Oo. Libre lang daw mangarap. Ano pangarap mo? Maging mangaral? Dapat si Tila Totoy, tsaka yung mga nandito sa TikTok, total, nagte-texto kayo, di ba? Nangangaral kayo, debate. Bakit di kayo magmanggagawa, broccoli, di ba? Di ba? Ay, oo. Oo, I challenge you. Magmanggagawa kayong lahat, Totoy. Total, kamo, may mga matatalino kamo kayo. Sabi mo, walang alam si Adele, yung mga nasa Broccoli and Friends, di ba? Yung mga manggagawa sa Broccoli and Friends, mga tanga. O challenge nyo, magmanggagawa kayo. Iwan nyo yung trabaho nyo. Toy, iwan nyo, mag-focus kayo sa gawain, sa pagmamanggagawa. At yan ang dakilang tungkulin, di ba, Broccoli? Sabi ni Brad Ellie. Hindi, actually, Kuya Del, nag-attempt siya na maging manggagawa. Hindi siya tinanggap. Nadiwaan, pangas. Panta sa sarili, ganun. Oo, Hindi nga, hindi siya totoo yun, hindi nga. Totoo yun. Totoo, anong tangan mo siya? Nag-try daw siya, hindi siya kinuha. Ganun? Hindi nga, Oo. totoo ba yun, Toy? Bakit di ka tinanggap? O siguro na-discover mo, tagadala lang ng paninda yung mga worker, hindi nangangaral. Pambihira, broccoli. Minute ako. Ita-type ko pa naman sana. Matatalino talaga yung malalapad ng noo. Sumablay lang kay, sumablay lang kay, kay Totoo Adele. yun? Totoo yun, Totoy, nagmamagagawa ka daw? Screening pa lang, nalaglag tayo sa screening. Ganon? Ah, Kung anib ka lang o matagal na? Matagal na. Ito lang, mga 1 year. Ba, ayos ah. Anong tinexto mo nung screening? Hindi, ini-interview pa lang kung bakit gustong maging manggagawa. Siguro, Hindi ka pa nakakatay sa screening. Sino nag-interview sa'yo? si KNP Aga. Uy, Brad Aga. International evangelist. Di ba, Broccoli? Oo. UNTV Alam ko yun ba, siya ngayon, di ba? Adele, kakanta Reporter? ka. Kaya napakit ako, minute ako ni Broccoli, pambira. Inaabangan ko yung kanta mo. Kakanta nung nga to. Magbibigay kanta ko, ako ng 1 million coins. 1 million per Pambira, kanta. Ambisyon ka pala. Siyempre, feeling sugo ako papatalo ba ako kay Bes ngayon? Diba? Coins lang yung binibigay dito sa TikTok Hindi. Di pa pwede yun. Di pa pwede coins kay Bes. Pambira. Mahina Sinungaling ka ka. pala sinungaling Mahina ka. Hindi, yun ang sinabi ko dun sa Yun ang sinabi ko dun sa post ko, di ba? Kaya Yung nga, mga gusto pakantayin ako, 1 million per kanta. Yun ba yun? Sige.
Bahala ka. Saka masaya. Hindi, tanong ko, Totoy, ano yung interview sa'yo nung interviewer nung manggagawa ka? Anong tinanong sa'yo? Ay, di, siyempre, kung ano, bakit gusto kong maging manggagawa. Ano sinagot mo? Sandali mag-mute lang ako Kasi may busy na ako. Usap lang kayo dyan. Hindi, interested ako dun sa sa sagot ni Totoy. Ibig sabihin, palpak yung sagot niya. Kasi kahit sino pwedeng magmanggagawa basta malinis ang puso mo siya. Kaya nga interested ako dun sa sagot niya kung ano yung sinagot niya nung tinatanong siya. Baka gusto niyang mamuno. Yun ba sabi mo, Toy? Gusto ko pong mamuno Kaya nga sayang, hindi na nasagot ni Totoy. Doon ako interested sa sinagot niya nung tinanong siya. Wag mo nang alamin na sasabihin ko yung sinagot ko, pambihira. Asa ka pa. Hindi, para naman matuto rin yung iba, di ba? Mali mo, may gusto mang manggagawa dyan na fanatic. So, Ayo. Alam nila kung ano isasagot nila. Para na... Wag mo nang alamin at hindi ko rin sasabihin. Alam nila kung ano hindi isasagot. Anong sinagot mo ba, Toy? Nilive mo na naman ba ito, Broccoli? Nilive mo? Hindi. Para, okay, sige. Ano nga sagot mo? Or hindi ka lang nagtuloy? Hindi daw siya tinanggap. Baka sinabi mo, gusto mo mangaral. Hindi naman mangaral yun. Magbubuhat lang ng paninda. Dapat ang sagot mo. Tuloy ang tuloy ang kwentuhan. O anong, Gusto ko magtinda. anong problema? Ano pang problema? Toy, tinanong ka, ba't mo gusto manggagawa? Ano nga sinagot mo? Secret niya, pambihira. Ano ba? Anak ng patis talaga. One word is enough for a wise man. If you're a wise man, but if you are not a wise man, maybe you don't understand what I'm trying to say. Do you understand, brother? Alam mo paano ako natanggap? Ang sagot ko, gusto ko po kasi magtinda. Sige, tanggap ka na, sabi sa akin. I'm not interested to your answer, brother. It's much better to keep quiet and change topic because you don't know what kind of question do you ask to me to answer. Do you understand, brother? Yes, I understand. Very good. Okay, so let's speak in English. The whole live, okay? You want So, to speak in English, Totoy Bibo, and let's talk about your Alam ko naman NCGI na journey when you start. Hindi ka gaano matatas mag-English. Tagalog na lang tayo. Ano ba yung katanungan ninyo at magpapabulkanize ako ng sasakyan? Bumbira ka, English ka. Sige, ito, Sinapulang ka lang. English ako. Ano yan? Yung sa Roma, 12:13. Basa. Teka lang, ulap to. Yung Sabi dito, Buti mo to si maging Totoy, mapagpatuloy. 12:13, maging mapagpatuloy. Tama ba yon? Dapat magpatuloy tayo. maging Tama ba Broccoli, yun? pwede ba natin gawan ng Mapagpatuloy. Pwede ba natin gawan ng program si Totoy sa kahit mga isang lang. Halimbawa, mamayang gabi or bukas, itanong mo kay Totoy, Biblia ang sasagot. Pwede ba yun? Pwede. tanong kung papayag ako. Pwede. Mamaya, gusto mo. Sige na, Totoy, kasi alam mo, mas Ewan. kami sa'yo.
Yung mga closeted na may mga duda, may mga tanong, ano natin. Ingatan ka namin, hindi kami papayag na bastusin ka dun sa ano. Kasi guess ka namin, di ba, Brox, no? Ah, Oo. ano type? Itanong mo kay Totoy, Biblia ang sasagot. Toy ano? Okay ba sa'yo yan? Para mas malawak yung ano Totoy. mo, yung audience, hindi lang sa TikTok. Nawala. Toy, may question ako. Toy. Wala. Si ano na lang, Defender. Defender. May question ako eh. Ano ba yun? Bakit Ang packet din si Defender. Oo, pambira, nagtatanggal ako ng gulong eh. Si Defender, baka po pwede siya. Itanong mo kay Defender, Biblia ang sasagot. Ayan, sige, Oo. yan. Packet din mo. Pwede ba siya? Tanungin mo. Yung CGI din yun eh. Tanungin mo. Packet Hindi din mo. daw, sabi ni Way Kayanan eh. Hindi naman daw siya MCGI. Ano ba yun? Ano ba talaga totoo, Defender? Bakit nag-aaway kayo ni Way Kayanan? Baka pwede naman natin pag-usapan yan. Di ba? Hindi naman tayo mag-aaway-aaway. Pag-ibig Pag-ibig ang inaaral ng kuya eh. Oo. Ano naman po pwedeng ayusin natin? Dapat kasi ikaw, Toto, ikaw nag-aayos ng problema. Ikaw ang ano eh. Nadidig na ako. Ikaw sikat dito sa TikTok eh. Ikaw pinakasikat sa kanila eh. Dapat ikaw nag-aayos ng gusot nila. Yung mga kapatid mo. Ano naman yung problema? Ano ba pinag-ugatan ng away nila? Ano yun? Roma 12:13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Tama ba yan? Ano ang tanong mo dyan? O dapat tayo maging mapagpatuloy, dire-diretso, hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Tama? Ngayon, anong problema mo? Tama ba yan muna? Ha? Ang ibig sabihin ba niyan, magpatuloy tayo. Yung unawa mo, mali. Mali. Kasi, una, ano ba yung mapagpatuloy? Pangalawa, ano ba gusto mo ipunto? Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos, di ba? Ngayon, Magpatuloy. anong problema natin? Sabi ni Marcelli, magtuloy-tuloy daw. Tama yan. Anong ang problema natin? Hindi, confirm mo muna, tama ba yun? Hindi, nakasulat naman. Ano pang problema? Okay, so ibig sabihin nito, hindi tayo hihinto, di ba? Okay. Sige, papakita ko sa iyo to na hindi ganon. Teka, ano ba yung binasa mo? Ang dating Biblia o MVP? 1905. Okay, so anong problema natin? Okay, papakita ko sa iyo, hindi yan ang ibig sabihin niyan. Yung maging mapagpatuloy, ha? Saan? Alam mo ba yon? Hindi nga. Ay, daldal ka ng daldal. Wala ka naman nila. Pambihira talaga ako. Yan. NIV. Share with God's people who are in need. Nako. Practice hospitality. Hospitality pala yon, hindi yung Hindi, makinig ka, Broccoli, ha? Broccoli, makinig ka. Una, kung babasa ka ng isang translation, isa lang. Why? Bakit hindi tayo pwedeng bumasa ng ibang translation? Because other translation is they tried to translate in their own idea. So we cannot trust about the translation that we read that this translation is true. The important thing is if you doubt on those translation and the understand from
understand from the English and Tagalog translation, you have to go back to the uh, oldest manuscript who was written in their own hands, and um all of the scholar take this translation, this manuscript. So there is an older understanding. So we have to consult. So we cannot trust if you read in NIV, the Range Version, NASB, or King James Okay. translation. Sometimes they're wrong. So how could you trust those kind of translation? So don't use All right. that kind of strategy, because it's like a ball that bounce on your argument. You understand? Okay, so we cannot trust those other versions. So what version do you want me to Yeah. pull up? The Greek Use Greek version. use wait. Use the ang dating Biblia Tagalog Bible application. Then you look up into the uh, King James version. Then you go to uh, Hebrew, go to interlinear or strong concordance. Okay. So King James, let's take a look at King James, okay? And use Tagalog So only, because you read in Tagalog and then you go to you look like a born again pastor, just to said that only the verse to understand the people, then know how to analyze the Bible. Do you understand, brother? yes. All right. Thank you. So looking at King James, it's still the same word, hospitality. Now I'm gonna take a look at the Greek. Magmumute lang ako, ha, kasi bubuhatin ko yung gulong. So hindi ako makakapag-open ng mic, kasi kung i-open ko lang yung mic, medyo maingay yung background ko. So i-mute mo na lang ako, Broccoli. Sige. Ha? Kasi na Na-mute na kita. Sorry. Nagsasalita ka pa. Sige, hanapin ko Greek Concordance. BibleHub.com. Roma. Sige, magpalit ka muna dyan ng gulong. Romans. Baka may nakakaalam nitong sinasabi ko. Mali po kasi ang tinuro sa atin ni Bes. Pag ang mga ngaral nagturo ng mali, layas na, di ba? Twelve, 13. Wait lang guys, ang bagal Magsabi ka lang to 13. Yan. Ang bagal, kinokontra mo yata to Kasi lahat po ng translations, hospitality, hindi po maging mapagpatuloy. Ayan, 13. Philosinan. Hospitality rin, Toy.
anytime soon ha. Ayan po, sa Greek, concordance. To pursue, hence persecute. Ay, iba to. Ito yan. Philosinan. Yan pala. Bye. Ayan po. Hospitality. Pero pag tiningnan mo sa Tagalog, maging mapagpatuloy. Yan po yung turo sa MCGI. Kaya wag po tayong titigil sa paglilingkod sa Diyos dahil kailangan po nating magpatuloy. Pag tiningnan mo pala sa Okay na? English. Okay na, Apo, Broccoli? ito po. Apo. Ganito, no? Oo. So, yung ano, kasi yung, kung mapapansin mo, bakit hospitality na nakalagay? No, itatapat mo ngayon, anong Greek interlinear yung mapagpatuloy? Tingnan mo Apo, doon ano ba? sa ano, tingnan mo muna, wag mo muna tingnan diyan. Pumunta ka sa ang dating Biblia, tapos King James Version, tapos itapat mo kung saan tumatapat yung mapagpatuloy. Gamitin mo yung e-sword kasi yung e-sword ang ginagamit ko. Ito na Huwag nga. kang gagamit ng Bible Hub kasi nakakalito yung Bible Hub. Ang daming translation. Hindi ah. Pero ano ba gamit mo? Yung Bible Hub nga. Kaya nga, yung Bible Hub kasi dilituhin ka niyan. Napakadaming translation. Dun sa sa e-sword kasi, kung ano yung prepare mo na translation, yun lang niya ang ilalabas niya. So, madali siyang unawain. Ngayon, tingnan mo sa pag i-parallel mo, no? Tagalog at saka yung King James Version with strong concordance. So, itapat mo kung saan tumatapat yung mapagpatuloy. Opo, ito nga. Wala kasi akong e-sword. Meron ba website yung e-sword? Ano mo na lang, yes, meron niyang meron niyang website. Ano mo sa Chrome, e-sword. Ngayon, kung diyan, ang pagtatapatin mo pa yan, ipaparallel mo, Tagalog tsaka King James Version. So, itatapat mo doon, saan tumapat yung mapagpatuloy, tingnan mo kung anong Greek interlinear number. Kasi hahanapan kita ng Greek number niyan eh. Ganyan ang paghahanap, Opo, ganyan ang ito nga po pag-aaral. yung number. Ayan 5381 nga. Ay, paano ako maniniwala? Number lang pinakita mo. Pakita mo yung buo. Di ba? Ano pa ba? Parallel mo. Tagalog nandito tsaka na ako. English. Ida-download ko pa ba to? Download mo para hindi ka na mangangamote kapag Bira kausap ka. ko. Ayaw ko tiwag. Baka i-hack ako ni si Oseo. Ay, Trotsky. wala ka. Masyado kang kalimutan mo na yun. Ikaw naman binibiro ka lang eh. Kumot na bisto. Biro lang. Pag hindi na bisto, i-hack ako. Hindi yan. Hindi naman gagawin ng kapatid yun. Wala kaming kapatid na gano'n. Baka nga. Hindi nyo siya kapatid. Kilala mo naman yun eh. Sabi, wala kaming kapatid na gumagawa ng ganung bagay. Maaari parang binablock ka lang. Ayaw naman magbukas. Ayan. Ang lakas mo talaga sa akin, Toy. Pinag-install mo pa ako. Ay, gusto mong makakausap ako nakita mo naman. Ang sa akin lang naman, kung gusto nyo lang matuto. Kung ayaw nyo, walang problema.
Ayan na, bubukas na. Ayan, may makikita ka dyan. Da-download mo yung Tagalog at saka English version. Pero, ano, Ito na, romance. Paano ko hanapin yung ano dito? doon sa books. Nandito na ako eh, romance. Ito, 12. 13. Oh, hospitality rin eh. Teka. Saan ko makikita yung Hebrew dito? King James Strong. Compare. Hindi ko compare. Compare? May nakita kang compare dyan. Ito. Oh. So, G5381. Ayan. Philoxena. Ito rin yung nakita natin kanina. Hospitableness. Yun. Hospitableness. Entertainers. Oo. Oo. Ano ba yung ibig sabihin Tagalog ng hospitableness? Oo, maging mapagpatuloy. Tama ako, mali. Mali ka. Anong Kasi tama? Maging mapagpatuloy. Kaya nga, di ba, mapagpatuloy nakalagay dun sa Tagalog? Hindi po. Anong nakalagay? Maging mapagpatuloy. Iba yung Teka. mapagpatuloy na mapagpatuloy. Sadali lang, Broccoli ha, magkalinawan tayo ha. So, ang ibig mo ba sabihin, same grammar, but different pronunciation, tama? It's not the same grammar. Okay, So, anong different pagkakaiba? words talaga yon. Sige, Mapagpatuloy mag-comment muna ako at sasakay lang ako ng ano. ng bus. Sumakay ka na naman ng bus. Tricycle naman. Ito naman. Tricycle. Siyempre may dala akong gulong. Alangan na may sasakay mo sa bus. Pambira. Di ba sabi ko nga magpapavulcanize ako? Sige, sumakay ka na. Bira ka. Wala pa. Nilagpasan ako eh. Nilagpasan. Oo. So, yung di ba same din mapagpatuloy. Ang nirereklamo mo mapagpatuloy. Opo, Diba? iba po 'yun. Kaya nga, the problem is yung pagkakaliwat niya pareha siya pero iniba mo lang para lang may masabi lang. Tama? Hindi po, 'yun po talaga ang basa doon. Bahala ka na sa buhay mo. Hospitality. Kasi ang inaano natin doon, ano ba yung mapagpatuloy? 'Di ba? So yung ano kasi yung siyempre Tagalog tayo, nauunawaan na natin 'yan. Maliban na lang meron diyang demonyo sa puso mo na kahit sinabi na sa iyo mamaliin mo pa rin. O kaya may puot, may galit hindi. ka sa puso mo. Wala akong galit. Kaya nga yung ano nga, nakita mo yung hospitalness, no? At yung Anong mapagpatuloy. Ano ba yung hospitality? Vulcanize sa may palengke. Tingnan na Walang hospitalness dito. Ang sabi, hospitableness. Pagiging hospitable. So, lalabas, ang MCGI ay gumagamit ng talata ng mali. Kasi ginagamit natin to continue sa ating good works at sa gawain, maging mapagpatuloy. Yun pala, ang ibig sabihin niya ay maging mapagpatuloy, maging hospitable. So, mali po yung aral natin sa MCGI. Okay na. Malinaw na po. Sumakay na si Totoy ng tricycle. Sige. Yan po ang ating paksa.
Lobat na rin ako, may pupuntahan din ako. Toy, it's nice talking to you ha. Ingat ka. Sige, until next time. Guys, end muna on live. Salamat sa Diyos.